life. Ano sabi ko sa number one principle kaya umaga, a complete life desires what? Nothing but God. We should desire nothing but God. Let's desire God. First and foremost, it must be God. Amen. Ano yung second thing? A complete life. Ha? Ano na? Yun. Oh, di pa sino sabi na? Yun. Tatay Erning. Bira. Talo pa kayo ng senior citizen. No? A complete life is happy with God alone. Dapat masaya ka, Diyos lang, masaya ka na. Eh lalo na pag binigyan ka ng bonus na Mrs. na mabait, Mr. na mabait, di ba? Tapos binigyan kang anak na hindi pasaway, mga bonuses na yan. Pero sa Diyos pa lang, dapat complete na tayo. Completely happy. No? A complete life is happy with God alone or in God alone. Amen. So the third thing is, a complete life could easily influence others. Parang hindi niya naintindihan yan. A complete life could easily influence others. Kung ikaw ay Kristiyano na ang pananampalataya mo ay sa Diyos lang, sinasabi mong kumpleto na ako dahil meron akong Diyos. Pag ganyan ang ating naka-mindset sa ating buhay, madali na tayong makakapag-impluwensya ng iba. Kaya nga, makita mo mayroon tayong nadadala sa church na minsan hindi naman natin siya sineran eh. Pero na-challenge lang siya dahil nakita ka niya tuwing Sunday, nakabihis ka ng maayos. Tuwing Sunday, mukha kang matino kahit parang yung totoo, hindi naman. No? So, pag meron tayong kumpletong buhay sa Panginoon, madali na lang tayong makapag-impluwensya sa iba. Amen. So, panatilihin natin sa ating isipan na dapat meron tayo talagang Diyos. Hindi nawawala yung Diyos sa buhay natin. I hope you're listening. Alam mo, merong magandang impluwensya kung pag-aaralan na natin ang Biblia, kung sino ang isa sa pinaka-influential na tao back in the Old Testament time. Alam ko marami kayong naisip kung sino. Pero gusto kong makita nyo yung impluwensya ni Abraham sa buhay kahit na mga mananampalataya ngayon. Di ba? Si Abraham ay tinaguri ang father of faith. Siya yung ama ng ating pananampalataya. Siya yung nag-set ng the best example ng pananampalataya. Amen. Naalala nyo naman kung paano niyang hindi itinanggi si Isaac, yung kaisa-isa niyang anak nung hiningi ng Diyos, buong puso niya naman talagang ibibigay. And that is his faith. Amen. Kaya pag meron tayong ganyang buhay, alam natin pero mo, hinihingi ng Diyos yung anak niya, hindi siya nagdalawang isip, bibigay niya talaga. Diyos ang humingi. Alam niya na ang Diyos ay sapat sa kanyang buhay. Kahit mawala yung anak niya, nandun pa rin yung Diyos. Pero nakita mo, pagka sinunod natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin, yung mahal natin, yung desire natin, hindi aalisin ng Diyos sa atin. Amen. Pero pag pinilit natin yung desire natin other than God, inuna natin yung desire natin kesa sa Diyos, minsan tinatanggal yun ng Diyos Pagka, tingnan mo, pag may naghihinder sa desire mo para sa Panginoon, minsan tinatanggal ng Diyos Di ba? Minsan sabi mo, Pastor, hindi pa ako makapagsimba kasi po walang tao sa bahay. Bakit? Natatakot mo walang tao sa bahay? Kasi po baka mawala po yung mga appliances namin.
Ano ba mga appliances nyo? Meron po kami doon mga plancha na diuling. Ang daming rason na hindi naman talaga valid reason. Dahil marami kang rason, ang dami mong hindi mo maiwan yung bahay. Ayan, sinunog yung bahay mo, di wala ka ng bahay. Lalo ka na ngayon nagka-problema. Saka ka lalapit sa Panginoon, Panginoon, ibalik mo po yung mga nawala. Hindi mo pinagtiwala yung sarili mo sa Diyos Kristiyano ka na kapatid. Pag Kristiyano ka na, marami nang nakatingin sa'yo. Ang mga kabataan naghahanap ng magandang impluensya. Kaya nga pag pinabayaan natin yung ating mga anak, hindi natin sila na-impluensyahan ng ating pagiging godly, may ibang mag-i-impluensya sa kanila. Amen. Kaya magandang sukatan ng ating pananampalataya, makita natin na tayo ay kontento, tayo ay nagdi-desire, walang iba kundi ang Diyos, tayo ay masaya, walang iba kundi sa gawain ng Panginoon, at tayo by all means makakapag-impluensya ng ibang taong nakatingin po sa atin, lalo-lalo na yung sarili nating anak, sa sarili nating pamilya. I hope you're listening. So, napakahalaga po na maunawaan natin yung pagiging kumpleto. Sinasabi na Apostol Pablo, ye are complete in Him. Hindi naman mahirap unawain yun Dapat talaga maramdaman mong kumpleto ka dahil meron kang Diyos. Pero hanggat ikaw ay nagdududa pag parang wala ng Diyos, bakit nga ba? Bakit ganon? Hindi mo nararamdaman na ikaw ay kumpleto, parang may kulang pa rin. O sadyang ikaw ay may kulang. So, madali lang naman intindihin yung talata na binasa natin. Ye are complete in Him. Kumpleto ka na, fulfilled. You should be satisfied in Him alone. Bakit? Sino ba siya? Which is the head of all principalities and power. He is the head of all principality and power. Siya yung pinakapangunahin sa lahat ng merong pangunahing pamunuan sa ibabaw ng lupang ito. He is the King of kings and the Lord of lords. We must be complete in Him. Maramdaman natin na tayo ay kompleto dahil meron tayong Diyos. Ano sabi ni Putin? As long as there is God. Nakalimutan ko yung next phrase. Basta yun. Hanggat nandyan yung Diyos, sila ay mapagtagumpay. Yung tagumpay niya ay dahil sa Diyos. Ganun lang kasimple. Mamaya, yun naman ang last point natin. A complete life is a complete life could easily influence others. It is an influencing life. Ang buhay ng Kristiyano na kay Kristo ay nakapag-i-impluensya talaga. No? Ang masakit nga dito, pag hindi tayo nag-set ng standards sa Kristiyanong buhay natin, yung may humanga sa atin na akala nila maayos na tayo. No? At titignan ka niya, tapos pag nakita ka niyang parang hindi niya inaasahan na parang tama, hindi niya tiyak kung tama o mali yung ginawa mo, pero dahil hinahangaan ka na niya, sasabihin niya, tama pala yun. No? Pero hindi niya alam, hindi na yun yung standard na tinuturo sa atin ng Biblia. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating testimony. Kasi nga, by all means, makakapag-impluensya tayo ng ibang tao. Marami ng taong nakatingin sa atin. Kaya mahalagang ingatan natin yung ating buhay. I-set natin sa mind natin, ang Diyos ang nagkukumpleto sa buhay natin. Dapat ang Diyos ang nakikita sa buhay natin. Amen. Let your light so shine before men, that they may see your good works
and glorify your Father which is in heaven. Di ba? Dapat ganun eh. Yung influensya natin kasi nakita ng ibang tao yung Diyos sa buhay natin. Amen. Hahanga naman tayo dahil nakikita ng tao na ang inuuna natin ay ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga hindi na sila makakakita sa atin ng mga bad attitudes kung tutuusin eh. Hindi na sila makakakita sa atin ng mga vices eh. Hindi na tayo nila makikitang nag-tiktok pa eh. Di ba? Pero kita mo ngayon, hindi mo maisuko-suko yung TikTok na yan. Hindi mo maisuko-suko yung ML na yan. Ano bang meron dyan? Pero ang sisiguraduhin ko sa iyo, hindi pabor ang Diyos dyan. No? Pag ikaw ay nag-i-involve pa sa ganyang bagay, wala ang pabor ng Diyos dyan. Are you listening? Taas ang kamay yung mga nag-ML pa. Of course, hindi ka tataas. Ako lang, di ba? Yung nagtitiktok pa. Oh, ako rin lang. No? Mahihiya kayong aminin yan, pero parang sinasabi mo ngayon sa sarili mo, masama ba yun? Kasalanan ba yun? No, sabihin ko sa'yo, anumang bagay na ginagawa natin, basta hindi ito para sa Diyos, yan ay para sa demonyo. Amen? Parang namamangha kayo dun ah. So, anumang bagay na ginagawa natin, pag ito ay hindi para sa Diyos, yan ay para sa dyablo. Amen? Kasi walang middle place, walang purgatorio sa Biblia. No? Walang middle place. Na pag namatay ka, doon ka muna, temporary place. Mainit, medyo mainit, pero hindi masyadong mainit. Parang gano'n ang description ng impyerno eh. No, parang may pag-asa kang mawala doon. Pero ang totoo nun, yung description na sinasabi nila ay yung Hades na tinawag na impyerno. At pag impyerno o Hades man yan, ano man tawag nila yan, purgatorio man yan, yan din the same na place na yan, ibubulid sa lake of fire sa last days. O ang sinasabi ko, walang middle place, kaya ang standard natin, sa Diyos lang o hindi sa Diyos. Amen. Pag hindi mo sinusunod yung prinsipyo ng Diyos, meron kang isang prinsipyo na sinusunod na hindi galing sa Diyos. It's always in opposite direction. No? Pag hindi mo mahal ng Diyos higit sa buhay mo, meron kang mas mahal kaysa sa Diyos. Amen. Pag meron kang iniingatan na isang bagay na hindi para sa Diyos, yan ay kabaligtaran talaga ng gusto mangyari sa iyo ng Diyos. Amen. So, uunawain natin kapatid, dapat ma-set sa isipan natin na ako ay kumpleto dahil nasa akin ang Diyos. I need to walk in Him. I must walk with Christ. Diba? Yun ang sinabi sa verse 6. No? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Dapat yun ang nakikita sa atin, yung walks natin, yung ating way of life, nakikita ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na, lalo na nag-full time pa, wala ka na dapat, wag mong hayaang mabutasan ka ng diablo sa simple o ng tao o ninuman na sa simpleng paghawak mo ng umuusok na sigarilyo. Wag. Kasiraan yan ng Diyos mong nasa sayo. Don't try to justify it. Wag na. No, bago pa lang tayo dumating doon, wag na natin siyang i-entertainin. Kumpleto ka na, hindi mo kinakailangan ng sigarilyo. Kumpleto ka na, hindi mo kinakailangan ng ibang babae, meron ka ng asawa. Kumpleto ka na, meron ka ng mga anak. Meron ka ng sariling pamilya. Kumpleto ka na. Meron ka ng bonuses, meron kang Diyos, plus kung ano man meron ka ngayon, meron kang damit, meron kang tahanan, meron kang pagkain. Kumpleto ka na. Yan ay bonuses dahil meron ka ng Diyos.
Dapat ganun, ma-enjoy natin yung buhay na meron tayong Diyos. Huwag tayong magko-compromise na pagsasamahin natin yung Diyos at saka yung hindi para sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God and Mammon. Diyos o Diyos lang, o Mammon lang. Pera o pera lang. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin. Na? Of course, hindi masama. Hindi natin sinasabing masama ang pera. Yan ay provision din ng Diyos sa atin para tayo ay mamuhay ng normal at may provision. Kasi yung pera ay para pang-exchange. Hindi yan dinisign ng Diyos para ipunin mo sa bangko at pag namatay ka, iiwan mo rin sa wala. So ginagamit yan. Kaya nga, pagka meron ka yan, ang design yan, gagamitin mo pamalit para sa pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya mo. At gagamitin mo yan para ikaw din ay makapag-invest ng mga bagay na para sa iyo din pagdating mo sa langit. Amen. At so sabi ng Panginoon, lay off for yourselves treasures upon heaven. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. No, and huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa, or else iiwan mo rin 'yan. Sayang naman. No? Kaya pag may pera, gamitin natin. Pag sobra, gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Huwag mo nang ipunin kasi iiwan mo rin lang 'yan. Kaya kung tayo mga magulang, iniisip natin mag-ipon ng makabili tayo ng bahay, ng sasakyan, i-provide natin yung trust fund ng ating mga anak. Ginagawa lang natin, pinapaaluan natin yung buhay ng ating mga anak in the future. At sila in the future, magiging tamad na hindi na sila magtatrabaho ng tulad ng pagsusumikap natin ngayon. Kaya instead na mag-ipon tayo para sa kanila, turuan natin sila kung paano sila maging independent. Ibig sabihin, magtrabaho at mabuhay na mag-isa. Dapat matuto silang magdepende sa Diyos. Independent in the sense na depende sila sa Diyos. Pero ang masakit dito, yung baka na-influensya natin sila, maging independent sila pati sa Diyos. Ibig sabihin, hindi nila sinasama ang Diyos sa kanilang sistema, sa buhay nila sa araw-araw. So, hindi maganda yon. No? Ulitin ko, a complete life could easily influence others. Pag ikaw ay maayos, madali kang makakapag-impluensya ng iba. Amen. And aminin man natin o hindi, lahat tayo ay bunga ng impluensya ng ibang tao. Kaya nga pagka meron kami maganda kang impluensya, may magandang bunga sa iyo, ang impluensya ng ibang tao. Kaya pag ikaw ay lumabas na pasaway, sino ang nag-impluensya sa iyo? Magulang mo pa rin ba? O dahil hindi ka na-impluensya ng maganda ng magulang mo, kaya ka na-impluensya ng iba? No? Kaya babalik pa rin yan dun sa atin, tayo na nakukuha ng impluensya, tayo yung mamimili ng i-impluensya sa atin. Pero sinasabi ko sa inyo, madali tayong makakapag-impluensya kung ang ating buhay ay alam natin na merong pangunahin na tinatawag nating Diyos sa buhay natin. Amen. A complete life could influence others easily. It could be easily influence others. I hope na naunawaan niyo po yung pinag-uusapan po natin. Kung meron mang isa pang karakter sa Biblia in the Old Testament, the book of Genesis, na magandang influensya, unang-una na sa kanyang mga kapatid, walang iba kundi si Joseph. Kilala niyo si Joseph? Kilala po yan ng mga, pag hindi niyo po kilala si Joseph, kayo ay adult, tanong niyo po sa mga Sunday schooler. Kilala po nila si Joseph. No? Isa sa mga anak ni Israel o ni Jacob. Si Abraham, si Isaac, kung hindi niyo pag-ahanong pamilyar kayong mga adult,
si Isaac nanganak yung kanyang misis ng kambal na si Esau at si Jacob. At si Jacob ang tinawag na Israel, at si Israel, isa sa 12 anak niya ay si Joseph, na pinagkaisahan ng kanyang mga kapatid, mga matatandang kapatid, na ibenta. Actually, hindi naman ibenta kundi patayin. So, yun talaga ang plano nila kasi sila ay grabing selos nila. Kaya kita nyo, yung selos nakakapatay. So, dahil sa sobrang selos niya, ayun, gusto nilang patayin si Joseph. Pero buti na lang, naawa yung isang kapatid, hindi pinatay, inihulog lang dun sa isang balon na nadaanan ng mga lakal at napunta sa Egypt. Dahil yun ay plano ng Diyos sa kanya, nag-prosper siya sa Egypt. No? Naging gobernador siya ng Ehipto. At dahil doon sa impluensya niya, dahil doon sa pagiging kumpleto niya. No, bito, nawalan siya ng magulang, nawalan siya ng mga kapatid. Hindi naman siya na-impluensya ng mga kapatid niyang matatanda, kundi napagsilosan pa siya. At naging independent siya kasi naging alipin siya sa Egypt. Pero salamat sa Panginoon dahil ang buhay ni Joseph, alam niya kahit saan siya pumaroon, nandun yung Diyos. Kasama niya ang Diyos, sinamahan siya ng Diyos. Kaya nga naging gobernador siya ng Ehipto, ng Egypt. At nakapag-impluensya sa captain, no? Sa kanang kamay ng hari na si Potiphar. No? Kaya ginawa siyang gobernador ng Egypt. No? Naniwala sa kanya ang hari sa kanyang propesiya na magkakagutom. Kaya bago magkagutom, nakapaghanda sila ng kanilang mga pagkain. Kaya dahil doon, yung kanyang mga kapatid, maging yung kanyang tatay ay napagsama-sama niya sa Ehipto, sa Egypt. Nakita mo yung influensya niya dahil hindi niya kinalimutan na meron siyang Diyos. Hindi niya ni minsan iniwan ang Diyos. Amen. Biruin mo, grabing mga dinanas ni Joseph, kinulong nakulong na wala naman siyang kasalanan. Ha? Pinilit siyang pagsamantalahan ng asawa ni Potiphar. Biruin mo, sa sobrang gandang lalaki ni Joseph, pinagnasahaan ng asawa ni Potiphar. Pero di baling tumakbo siya na walang damit. Basta wag lang siyang maisahan ng asawa ni Potiphar. Maliwanag sa kanyang mind na meron siyang Diyos na pangunahin sa buhay niya, pangunahin at nire-respeto niya kaya hindi niya pwedeng gawin ano mang bagay makakapag-defile sa kanyang pananampalataya. Amen. And by that, nakita naman natin kung paano siya nakapag-influensya sa sarili niyang pahanan. Napag-isa niya sila sa lugar kung nasaan siya dinala ng Panginoon. I hope you're listening. So, ganung klaseng buhay dapat yung meron tayo. Kaya naitala itong mga buhay ng mga taong ito sa Biblia. Sabi ng Biblia, for our examples, para sa maging example sa atin. Mahirap dito. Idol natin sa Biblia, si Jonah Kabisado natin yung buhay ni Jonah at iniidolo natin si Jonah. Sabihin natin, bagamat nag-backslide, at least nakabalik din. Kailangan talaga mag-backslide para makabalik. Hindi ba pwedeng katulad ni Joseph na nung tinawag siya ng Panginoon, tuloy-tuloy siyang sumusunod sa Panginoon? Hindi ba pwedeng pagkatapos mong maligtas, dinala ka ng Diyos sa church na ito, hindi ba pwedeng tuloy-tuloy kang makapaglingkod sa Diyos at makapagbigay ng glory sa Diyos? Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede naman? But it's always a matter of choice. Pinipili lang naman talaga natin. Kung tayo man ay napunta sa pag-backslide, pinili natin talagang mag-backslide. I hope somebody could testify.
Amen. Pero nasa atin pa rin yung decision. Meron na tayong Biblia eh. Hindi, we cannot deny it. Meron tayong Biblia. Meron na tayong magandang example ng mga tao sa Biblia na gagayahin na lang natin. Yun nga masakit sabi ko na madali nating matandaan yung mga backsliders sa Kristiyano. Yung mga nakaranas pa ng para lang tayo matuto dahil gusto nating maranasan yung naranasan nila bago tayo matuto. Pwede namang hindi natin maranasan at natuto na tayo. Kaya nga nandiyan yung Biblia. Ganyan kahalaga yan. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night. Ganito kahalaga itong pinag-uusapan natin araw at gabi. Kasama natin araw at gabi. Amen. So, dapat maramdaman natin na ang buhay natin ay kumpleto. We have a complete life in Christ. Because a complete life could easily influence others. I hope that's clear. Then what else? A complete life is a triumphant life. Amen. A complete life is a triumphant life. Sabi niya sa verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Drop down to verse 15. Sabi diyan, and having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. So, bagamat ang tinutukoy niya, maaaring itong principalities and powers, ito yung pansamantalang nakapag-overpower sa Panginoong Hesukristo. Akala nila na nagapi na nila yung nagkukunwaring king o nagkukunwaring Messiah, pero hindi, nagkamali sila. Kaya nga nakita mo kung paanong pinakita ng Diyos yung kanyang pagtatagumpay. Amen. At ngayon ay tangan-tangan natin yun dahil sa katagumpayan ng Panginoong Hesukristo, tayo rin ngayon ay matagumpay bilang mga Kristiyano. Amen. Kaya whatever weakness we have, because we have God, we have a complete life, and a complete life is a triumphant life. Amen. Mapagtagumpay, ibig sabihin anumang weakness meron tayo, madali nating mapagtatagumpayan. Pero kung bakit hindi natin mapagtagumpayan anumang weakness natin, isa lang naman ang dahilan. Tingnan mo, basahin natin. Sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 15. Anong sabi ni Paul? Anong nagbibigay sa atin ng victory at ano yung anong dahilan para hindi tayo maging victorious? In 1 Corinthians chapter 15, verse 55, ito'y napagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo nung siya'y ipinako sa krus. Kaya nga may gospel. Akala ng mga Roman Empire nung hinuli siya at naparusahan siya, siya ay na-condemn to the cross. Siya ay na-condemn, siya ay pinako sa krus, namatay, inilibing. Kala nila tapos na. Pero hindi. Sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, sabi niyan, oh death! Oh death! Yung kamatayan ay napagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo nung siya'y napako sa krus when He died on the cross. Oh death, sabi ni Paul, where is thy sting? Asa na yung tinik mo? Kamatayan, oh grave, where is thy victory? Asa na ang pagtatagumpay mo? Libingan. The sting of death is sin. Ang tinik ng kamatayan walang iba kundi kasalanan. At ang kalakasan, sabi yan, and the strength of sin is the law. Kaya nga mayroong mga grupo ng mananampalataya na they so-called Christians, pero ang kanilang pamamaraan ng pagsunod sa Diyos ay sa pamamagitan pa rin ng pagsunod ng law, pagsunod sa law of Moses. Bagay na kinukondena ni Apostol Pablo. No? Kasi meron na tayong bagong batas na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, bagamat hindi niya naman binaliwala yung batas ng Old Testament time. In fact, inulit niya pa ng mas maraming beses.
Pero hindi na yun ang pagsunod natin kasi ang ating pagtatagumpay, walang iba kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo in verse 57, "But thanks be to God, which giveth us the victory." Which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ who brought us victory. Kaya nga nagkaroon tayo a complete life. If we have Christ in our heart, we have a complete life. And if we have a complete life, we have a triumphant life. Amen. Hindi walang dahilan para tayo ay gapiin pa ulit ng kasalanan. Amen. Walang dahilan para tayo i-pin down ng ating weaknesses. Samantalang ang Diyos nga napagtagumpayan niya hanggang sa ang kamatayan sa krus. Tapos tayo simpleng temptation lang ba hindi natin kayang pagtagumpayan? Amen. Ang isang mga nakakahiyang bagay dito yung ikaw ay leader ng tahanan, ikaw yung father, ikaw yung husband ng tahanan. Tapos yung mas malakas pa na impluensya, mas malakas pang pananampalataya sa iyo ay yung misis mo. Mas malakas pang magsabi ng totoo yung misis mo kaysa sa iyo. I hope you're listening. A complete life is a triumphant life. Kapatid, magandang i-mindset natin yan. No? Na huwag tayong matakot basta alam natin na tama yung ginagawa natin. Tama, totoo yung sinasabi natin, huwag tayong matakot sa sasabihin ng tao. Ang mahalagang ma-please natin ay yung Diyos na nasa sa atin. I hope you're listening. Yun naman kaya tayo iniligtas ng Panginoon para tayo makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Tapos yung takot natin ba sa tao, baka masabihan tayo, nakakahiya naman, baka masabihan ako ng tao. Baka masisi ako ng tao. Ba't kasi sisihin kung alam mo naman totoo yung sinasabi mo? Di ba? Mas magandang manatili tayo dun sa katotohanan. Dahil mas magandang mamuhay sa katotohanan, sa tama at totoo. Kesa hindi ka nalang magsasabi ng totoo kasi ayaw mong may masabi sa iyo yung tao. Di ba aling may masabi sa iyo ang tao? Huwag lang may masabi sa iyo ang Diyos. Minsan ganun tayo, takot na takot tayo sa reputasyon natin bilang tao. Pero yung reputasyon natin sa Diyos, hindi natin alintana, hindi natin gaanong pinapahalagahan. Amen. Kapatid, napakahalaga nito. Pinag-uusapan natin, a complete life. Dapat ma-realize natin, paano nga ba naging kumpleto yung buhay ko? Or, tanongin natin sarili natin, kumpleto na nga ba yung buhay ko? Yung buhay ko ngayon bilang tatay ng tahanan, bilang husband, kumpleto na nga ba na pag tinignan ako ng misis ko, tinignan ako ng mga anak ko, meron silang makikitang nangingibabaw na Diyos sa buhay ko? Ha? I hope you're listening. Nakikita ba ng ating mga anak na ating desire ay para lang makapagbigay ng glory sa Diyos? O nakikita rin tayo ng ating mga anak, ng ating pamilya na nagko-compromise? Amen. Nakikita ba ng ating mga anak na tayo masaya talaga sa ginagawa natin? Masaya tayo sa ministering pinili natin? Tayo ay nag-i-encourage sa ibang mga tao na magpatuloy ka lang. Just keep on. Sige lang, kahit wala nang hindi na gumagawa yung iba, basta tayo gumagawa pa rin. Nagiging impluwensya nga ba tayo? Nakikita ba nila yung kasiyahan natin sa paglilingkod sa Panginoon at tayo ba ay may magandang impluwensya sa kanila at nakikita ba nila na tayo ay mapagtagumpay sa buhay na ito? O tayo na natiling talunan pag may problema? Pahinga muna ako, Pastor. Bakit? May problema. Anong problema? Sarili lang naman.
Kadalasan na nagiging problema natin sa sarili natin. Bakit? Hindi na itataas ang Diyos. Ang naitataas sarili natin. Ang namamagnify yung sarili natin, hindi ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, pag na-magnify ang Diyos, pag ang Diyos ang naitaas sa buhay natin, yung lahat ng tao ay ilalapit ng Diyos sa atin. What an influential life. What a triumphant life. Amen. Hindi ba maganda yon? Na nakikita ng tao na mapagtagumpay tayo, sasabihin, alam mo, bilib ako sa taong yan, kahit anong dinanas ng unos sa buhay niya, andyan pa rin, oh. Ginagawa pa rin niya yung dati niyang ginagawa. Walang nagbago. In fact, lalo siyang naging masigasig ngayon. Di ba? Mas maganda yun ang nakikita nila sa atin kaysa nakikita ang habang nangihina. Alam mo, habang nung una, ang sipag-sipag niyan. Ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari. Di ba? Pangit na reputasyon yun. I hope nakikinig po tayo. Kaya dapat habang tumatagal tayo, lalo tayong napapalapit sa Diyos, malapit na tayo umuwi sa langit eh. Lalo na pag pumarito ang Panginoon, napakalapit na. Oh. Hindi ba magandang ang nakikita ng tao sa atin ay yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Natutuwa silang tignan tayo dahil tayo hindi nagbabago. Instead, tayo ay lalong napapalapit sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, from glory to glory, He's changing me. Day by day, nagbabago ang buhay ni Apostol Pablo. Lalo siya napapalapit sa Diyos. Kaya nga, nakalimutan niya na o kinalimutan niya na mag-asawa eh. Nag-focus na lang siya sa ministry. Pero hindi niya dinidiscourage yung mga tao, yung mga kalalakihan na huwag mag-asawa. In fact, ini-encourage niya pa yung mga kalalakihan na gusto mag-preacher, mag-pastor, na mag-asawa kaysa mauwi sa tukso. No, pero si Apostol Pablo, tuloy-tuloy. Ay, hindi niya alintana, hindi na siya magkaasawa. Basta siya ay tuloy-tuloy na maglilingkod sa Panginoon, magbibigay ng katuwaan sa Diyos. Dapat ganun. No? Dapat ganun tayo merong mindset na ang ating desire, walang iba kundi Diyos lang. Ang ating katuwaan, walang iba kundi gawain ng Panginoon. At dahil nakikita ang Panginoon sa buhay natin, nakakapag-impluwensya tayo sa ibang tao na para maging kamukha natin, katulad natin, sasabihin ng ating anak, paglaki ko, gusto kong maging katulad yung tatay ko. Ano ba yung tatay mo? Sugarol. Oh. Paglaki ko, gusto kong makatulad yung tatay ko. Ano ba yung tatay mo? Ha? Pag nasa church, tulog. Paglaki ko, gusto kong gayahin yung tatay ko. Ano yung tatay mo? Drug lord. Yun ba yung gusto mong impluwensya sa anak mo? Paglaki ko, gagayahin ko yung tatay ko. Ano yung tatay mo? Ang galing niya manigarilyo. Pag nanigarilyo siya, bilog niya pang gano'n. Pero nakita ka ng anak mo, iniidolo ka na. Paglaki niya, gagayahin niya, paninigarilyo mo, magaling. Nagbibilog-bilog yung usok na galing sa bibig mo. Di ba? Hindi magandang reputasyon. Sabi ko nga, tayo dapat, a complete life is a triumphant life. Napagtagumpay na tayo kahit kawayan man tayo ng weaknesses natin before. Kawayan ulit tayo ng mga kalaro natin sa ML. Uy, ML ulit tayo. Uy, halika, TikTok tayo. Isa lang. Halika, uy, basketball ulit tayo. Linggong-linggo ngayon. Halika, mag-mall tayo. Minsan-minsan na lang tayo hindi makapag-mall eh. Minsan na lang tayo makapag-mall eh. Uy, pasok ka ng Sabado. Ayaw mo muna yung soul winning. Di ba? Kakawayan ka niyan para ibalik ka sa dati. Pero wag natin yung palintulot na niyan because a complete life is a triumphant life. Huwag mo kaya pagka kinawaya-kawayan ka, oy, hindi ka pa kumakain, kakain ka muna dito. Tawagin ka ni Pasing.
Uy, matagal ka nang di nakakarating dito sa San Pedro ah. Isang text lang yan. Oo. Kapatid, lagay natin sa mind natin, a complete life is a triumphant life. Mapagtagumpay dapat ang isang Kristiyanong lumalago. Amen. Hindi siya madaling ma-entice, hindi siya madaling maalyo, hindi siya madaling matukso at ibalik sa kasalanan because he has a complete life in Christ. A complete life desires nothing. A complete life is happy with God alone. A complete life could easily influence others. And a complete life is a triumphant life. Dapat ganun ang buhay natin. Amen. We have a complete life in Christ. Huwag natin kalimutan yan, kapatid. Kaya kahit na anong tukso, kahit anong kaway sa'yo ng tukso, huwag mo nang pansinin. Ang tukso ay hindi kasalanan. Hanggat kinakawayan ka palang hindi pa kasalanan. Ha? Pero pagka pinatulan mo na yung tukso, pag nagpakaway ka na, at sa isang text lang, napunta ka agad kung saan mo gustong mapunta, kung saan kang gustong dalin, nung kumaway sa'yo, yun na yun. And wag natin pahintulutan na mangyari sa atin yan because we have a complete life in Christ. Biruin mo yung desire mo na maglingkod sa Panginoon. Sabi mo na ako'y maglilingkod sa Panginoon full time in the ministry. Tapos konting problema pa lang, konti pa lang, hindi pa malaki. Ano pa lang, family matters pa lang. Na bagay na marami mo ng beses na napakinggan na kung ikaw ay magsusuko ng buhay mo sa Panginoon, dapat hindi magiging issue yung pamilya mo. No? Pero maliit pa lang na problema, iniwan ng ministry. Maliit pa lang na problema, iniwan mo na yung choir ministry. Maliit pa lang na problema, iniwan mo na yung ushering ministry, yung Sunday school ministry, yung music ministry, yung audio-video ministry. Di ba? Simple pa lang yun. Konting-konting, maliit pa lang na problema. Hindi na natin napagtagumpayan. Paano na lang? Kasi ganito yung kapatid eh. Pag yung maliit pa lang, hindi natin na-overcome, hindi natin napagtagumpayan, hindi tayo lalago sa bagay na yun. Paulit-ulit lang tayo sa bagay na yun. Paulit-ulit lang tayo. Paulit-ulit lang tayo. At wala kang pag-asang lumago. Kasi paulit-ulit nga eh. Nakakita ka na ng ang tawag diyan sa physical na aspeto ay abnormal. No, hindi normal. Yung hindi lumalaki, nakakita ka na ng 12 years old pero ang laki niya ay pang 2 years old. 'Di ba abnormal 'yun? 'Di ba? So nakakita ka na ng 10 taon sa church, pero ang pag-ugali parang bagong ligtas. Yung madali pa rin ma-offend. Ha? I hope you're listening. So, sa mo, merong ka-abnormalan, di ba, yung ating Kristiyanong buhay. Hindi nasiset sa mind natin na yung buhay natin ay kumpleto na dapat kasi meron na tayong Panginoon. Pero kung bakit paulit-ulit lang tayo sa isang bagay na weakness natin dahil nga hindi na isiset sa mind natin, ako ay kumpleto, ang buhay ko ay kumpleto dahil meron akong Kristo sa buhay ko. Amen. Kaya kapatid, sabi ko nga mga nawawala dito sa church, pag hindi ka lumago dito at maghahanap ka ng ibang simbahan na akala mo lalago ka, hindi ka rin po lalago. Apo. Pag hindi ka nag-grow dito, hindi ka lalago kahit sa anong simbahan. No? Pero pag lumago ka dito, kahit saan ka pumuntang simbahan, tuloy-tuloy kang lalago. Ibig sabihin, huwag kang aalis sa simbahan na to na dahil offended ka. Aalis ka dito dahil nilagay ka ng Panginoon sa isang lugar na alam ng Diyos, gagamitin ka. Hindi yung inalis mo yung sarili mo, ikaw ang nag-detach sa sarili mo.
At hindi ka lalago niyan. At pag hindi ka lumago, hindi ka magagamit ng Panginoon. Kaya karamihan na nawawala sa church, pag hindi ka looban ng Diyos, na bumabalik sa kamunduhan. Amen. Ang kamalaki, sabi mo, hindi lang naman yun yung church. Totoo naman, marami namang churches dyan sa paligid. Hindi naman tayo nagmamapuri dahil member tayo ng church na to. Hindi tayo nagmamalaki. Ang sinasabi ko lang, pag hindi ka lumago dito sa mayroong standard na church, kahit saan ka pumunta, hindi ka lalago. Amen. Kaya kung gusto mo mong lumago, kahit saan ka pumunta, lumago ka muna dito. Kung simpleng bagay pa lang yung kina-encounter mo ngayon, dapat mapagtagumpayan mo na yan. Kung yan ay sin of pride, pagtagumpayan mo na yung pride na yan. Kaya besides, pride lang naman talaga ang laging nag-uudyok sa atin para tayo ay mawala sa sentro ng kalooban ng Diyos. Na-offend ako, sinaktan kasi nila ako eh. Tinasadya kasi nila ganito, ganon eh. Kapatid, kung meron man nangyayaring ganyan, para rin yan sa ikalalago natin. Tamo, sabi ko sa inyo, kung ako ay lalaking madamdamin din, ay ang daming offender dun sa CSI. Di ba? Di ba, Brother James? Kung masyado ako may emosyon doon, hindi ako makakarating dito sa inyo ngayon. Kasi doon palang tiwas na ako. Kasi maraming offender doon. Pero anong ginawa ko doon sa nag-o-offend sa akin? Unang-una, pinapanalangin ko. Pinalangin mo na ba yung naka-offend sa'yo? Oo. Pag pinanalangin mo yan, sigurado ko, ilalapit siya ng Diyos sa'yo. Kaya sino man yung mga nag-offend sa akin yun, magkaibigan ko na ngayon. Hindi nila alam na na-offend ako sa kanila. Hindi ko na kailangan sabihin. Bagamat sabi ng Biblia, sabihin mo. Pag hindi mo makayanan, sabihin mo. Pero kung kaya mo naman siyang ilapit sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon. Oh. Di ba? Pero pag hindi mo kaya, sabihin mo dun sa naka-offend sa'yo. Kasi kung makaka-apekto na yan, ang pagsisimba mo, pagbabasa mo ng Bible, sa pananalangin mo, sa fellowship mo sa ibang mga kapatiran, pag naka-apekto na yan, ibig sabihin, kinakailangan mo nang kausapin yung naka-offend sa'yo. Biruin mo kung nakakipag-fellowship ka sa ibang kapatiran, tapos sa ibang kapatiran, hindi mo kaya. O sa pastor mo, hindi ka makalapit. Sa ibang kapwa mo Kristiyano, lalapit ka. For what? Para ano? Sabihin mong lumalago ka, nagpapatuloy ka pa rin? Kapatid, hindi ganun. Ha? Kung kanino ka na-offend, dapat yun ang lalapitan mo para matutunan mo kung paano i-overcome yung offend na yan. Kasi pag hindi mo nagawa yan sa una, mauulit yan, pangalawa, pangatlo, hanggang sa hindi mo na ma-overcome. Ganyan ka na lang palagi. Paulit-ulit, pabalik-balik ka na lang sa ordaneta. Amen. I hope the message is clear. A complete life. A complete definition of a complete life. Sinabi ko na sa inyo, dapat ganito na yung buhay natin bilang mananampalataya. Amen. A complete life desires nothing but God. A complete life is happy with God alone. A complete life could easily influence others. And a complete life is a triumphant life. I hope the message is clear. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.